Ang dami dito oh. Welcome again guys sa another vlogs and thank you for your support. So today's topic, i-discuss natin kung magkano yung swelduhan dito sa farm sa Australia, especially sa orange picking, grapes picking, at saka sa broad beans, at yung sa mushroom farm dito ng swelduhan. Please watch and finish the whole video guys for your support. So good morning guys, kakagising na natin sa another vlog and thank you for your support guys. Please subscribe and finish the full video at magkape muna tayo. So may na-detect yung camera na doorbell natin guys at may nag-drop dito ng bag sa labas ng bahay. So ito yung matanda na lagi nagda-drop dito ng mga fruits and vegetables. Kasi siya yung pumipick up sa amin ng yung mga cans and bottles na pwede mo convert into cash. So lagi siya nagda-drop dito. So every week nagda-drop siya dito, nagpipick up. So tingnan natin guys, dalhin natin sa loob. Inom muna tayo ng tubig bago magkape. So ito na yun guys, may rasyon na naman tayo. May another foods naman tayo sa atin sa table para sa mga kids. So yun guys, yung matanda kanina doon na pag open ko ng door, pinaalis ko lang siya para nahiya naman ko na kukuha na andun pa siya ba. So after niya umalis, doon ako lumabas at kinuha ko na lang yung basket na iniwan niya. So yung matanda na yon, dito yan siya nakatira doon sa sa daanan papunta paglabas dito. At yung bahay niya, meron siya yung yung mga farm, hindi naman farm, yung garden ba sa likod, pero meron siyang farm daw yung mga anak niya na binigay niya na sa anak niya. Meron siyang mga grapes farm or kung anong mga vegetables doon. Pero sa likod ng bahay niya, makikita mo talaga yung mga mandarins doon at yung mga oranges. Doon lang sa yung sa likod bahay, yung sa fence minsan makikita mo doon. At yung ginagawa niya yun kasi dati nagko-collect talaga kami ng mga cans, bottle water, mga ganyan, mga empty na kung ano ba. Kasi sa likod dyan ng mga cans at saka mga bottle, meron siya yung mga na label sa likod dyan na 10 cents, papalitan mo siya, pag ilagay mo siya sa machine, 10 cents each na refund. So yung ginagawa niya, dati ginagawa namin yun, kaya lang wala kaming time kasi punta kami sa facilities at tapos hirap pag may anak ka ba, mag-balance. So yun na lang, binigay na lang namin sa kanya, so siya na lang yung nagpapa-change sa kanya na yun. So bilang kapalit minsan, siyempre pa Consuelo, nagda-drop siya dito ng mga ganyan, ng mga vegetables or fruits na kung ano available sa garden niya. So yun ang kagandahan dito guys, pag dito ka talaga nakatira sa mga ditong area, kasi mas sa amin area dito, malapit kami sa mga farm ng wine, ng mga winery dito na sa amin. I mean yung mga farm na ng grapes at oranges, at saka yung may mushroom din dito sa amin na parang mushroom farm na tinatawag. Marami din mga Pinoy doon na nagtrabaho sa mushroom farm. Yung mga nagtatrabaho doon, mas easy pa nga yung trabaho doon kasi indoor siya, tapos mas ongoing, laging may trabaho doon sa mushroom farm. Yung trabaho naman sa mushroom farm compare sa farm outside. Yung sa mushroom parang pallet siya ba, yung first pallet, second pallet, hanggang 4 or 5 na pallet siya, tapos parang may hagdanan kanya naakyat kung matapos mo na yung first pallet, sa second pallet ka naman. So yun guys, yung parang meron silang maliit na kutsilyo na parang ginagrab lang nila yung mga mushroom, tapos sineseparate mo yung mga small ones at saka yung mga big ones. Tapos yung mga ikikilo mo yan siya, yung parang may required kilos siya na kailangan mo, na yun dapat yung cutting ng kilos, kasi every box yan may exact kilos talaga siya na parang ganyan ba.
Tapos yung sweldohan naman doon, i-discuss ko mamaya. Maganda naman yung sweldo doon sa mushroom kasi dami nagsistay doon eh. Hindi yung iba nga ayaw na umalis, tapos minsan yung iba gusto din mag-work doon, kaya lang minsan yung puno na ba, yung pag may umalis, yun na lang mag-replace. At except sa mga per hour na sweldo dito sa mushroom, meron pa rin sila yung commission pag may sumubra. Yung sumubra ka nakakota ka ba, tapos may sobra pa yung sa mga boxes mo. Tapos yun, i-add nila yun sa pay mo. So yun guys, kaya stay tuned lang at saka i-discuss natin yung kung magkano yung sweldo dito sa grapes, ang sweldo dito sa oranges, at saka yung sa sweldo sa beans. Na-try ko rin dati yung picking ng broad beans ba, yung parang piece na beans yun sa, at saka yung dito sa mushroom. So stay tuned lang guys at discuss natin dito. So hi guys, papunta ako ngayon sa friend ko na tutulungan ko dun sa pag-fix ng sprinkler niya dun sa bahay nila. At then dadaan ko dito sa mga farm. Ito yung farm sa likod ko, yung mga yung mga patay na farm ba na grapes. Pagkatapos kasi ng grape season, ito yung mayari, yung maging ganyan sa bahay. So yun guys, yung sa right side ko dito, yun yung mga vines, yung mga grapes. Mukhang patayan siya pero mabubuhay din siya uli pag mga malapit na yung mga December, mga September, December. So yun sa mag-grow. Tapos sa left side ko ito rin yung para mga patay siya. Yun lang guys. Tapos pakita ko maya pag mamadaan ko dito sa mga nagpipicking ng mga oranges. So guys, may oranges dito sa pinuntahan ko na bahay, kasi tinulungan ko mag-ayos ng yung nasira yung lawn. Kaya yung hinukay ko sa likod. Kasi tamaan ng nag-lawn mower siya, tamaan yung hose ng sprinkler. Yung sprinkler dito, yun yung parang automatic sprinkler na tulad nito. Yung parang wala na dito sample dito eh. Yung parang nagpa-pop up yan siya pag mag-turn on ng tubig, mag-pop up yung niya, yung parang water na kung anong gadget yan, tapos mag-sprinkler siya, tapos malagay mo siya. Kagandahan lang dito, meron din mabili na parang timer na maset mo siya before kung anong oras mo gusto magbinyag, tapos kung anong oras din ka matapos, tapos na siya, automatic na yan siya everyday na kung ano ka before anong oras matapos yung pag-sprinkler mo ng tubig. So yun guys, so kuha tayo dito ng orange, pick tayo dito ng orange. So yun na nga guys, discuss natin about sa sweldo dito ng yung picking grapes sa farm jobs dito sa Australia, sa pagpipicking ng grapes, pipicking ng oranges, at sa pagpipick ng broad beans, so parang yung mga peas ba, na kasi naranasan ko rin yan, at saka yung sa mushroom farm dito. So stay tuned guys at discuss natin to isa-isa. So yung i-discuss ko ngayon dito, yung based na yun sa na-experience ko at hindi ito yung estimate at mga kahaka lang. So let's stay in the video and I'll explain it to you guys. So unahin natin guys yung discuss about sa picking grapes dito sa farm. Based na experience ko kasi dati yung time na yun, hanggang ngayon yung nagre-range lang dito yung picking grapes is between $3 to $5. So andyan lang sa between $3 to $5, or it depends sa kung may-ari sa'yo, yung may-ari ng hindi ka na dumaan sa contractor, mas malaki-laki siguro. So pag mabilis ka guys, multiply mo yung $3 to $5 sa mga, let's say nakagawa ka ng 50 boxes at saka or 100 boxes. So ilagay ko dito sa screen yung multiply at saka yung amount kung sa peso. At kung mabilis ka dito guys, madami ka talagang magawang box. Yun nga lang, yung may contractor or kung supervisor na dumadaan, nag-check sa boxes mo kung malinis yung paggagawa mo. Kasi sa grapes, yung dalawang klase yan siya. Pag mag-picking ka, separate mo yung maliliit at saka yung malalaki. So pag malinis mo siya, ilalagay mo sa bag, tapos ilagay sa boxes. Tapos make sure mo siya na malinis kasi yung supervisor nag-check kung may mga ratin na non-mix, tapos tanggalin niya, nagdi-delay sa trabaho mo at nagdi-delay sa boxes mo. So mas maigi na mas mabilisan mo na
mas malinis para continuous yung maraming magawa mong box. So punta naman tayo sa oranges. Sa oranges naman, yung hindi ko naranasan yung mandarin. Kasi mandarin daw sabi ni Mariel, kasi nagpipick sila ng mandarin. Yung mas mahirap daw yun kasi kailangan mo yung parang maliit na knife, tapos ikakat mo yung dulo ng mandarin. Kasi kung ipupulo mo lang siya, madala yung skin kasi mas malambot yung skin. Sa oranges naman, ipipick mo lang gamit yung kamay, matatanggal lang siya easy, hindi mapipil yung skin kasi mas medyo makapal yung oranges. At tapos sa oranges naman, nagre-range naman yung yung prices naman is for ang bin, yung parang ipakita ko dito sa screen yung bin, ng size ng bin. Tapos mapuno mo yung bin, yung mga ranges naman na mapuno mo yan is between $30 to $50 per bin. So it depends kasi yan sa contractor, sa may-ari, at sa kung ano yung kalaki yung farm o yung company na trabahoan mo. So yun yung estimate, guys. Tapos naman sa mushroom naman, yung trabaho naman dito sa mushroom farm ng ano naman siya, yung by pallet siya, yung base sa kanina sa na-explain ko sa unang explanation ko. So sa mushroom naman, dalawang klase naman siya na boxes, yung maliit at saka malaki. At tapos syempre yung may supervisor din siya nagche-check na yung quality control, na make sure na yung maliit tsaka malaki malinis din, tapos even lahat. At tapos ikikilo yan siya, na make sure na yung ang kilos ng mushroom mo at saka yung boxes mo is ma-match. So at tapos pag marami ka rin boxes magawa pero sa mushroom naman, yung per oras naman doon is siguro ngayong 2025 nagre-range naman siguro sa $25 per hour, or it depends, siguro lumaki na ngayon. At tapos except pa nun, pag marami kang ginawa, tapos naka-work kayo dyan for let's say 8 hours, yung mga sobra dun sa hours na ginawa mo sa boxes na nakukota mo, may extra ka na sweldo doon, yung parang extra yung tawag nun, yung commission. So idadagdag doon sa bayad mo. So yung kagandahan lang sa mushroom farm kasi yun siya indoor, tapos non-stop yung work is ongoing, at indoor siya na mas yun lang, may akita pa ba, pero hindi naman kahirap kasi dito sa Australia may tinatawag dito na OHS, yung Occupational Health and Safety. So yung mga company talaga dito nagpa-follow sa rules ng health and safety, na dapat naka-proper na ganito ganyan, bawal yung ganyan, bawal yung ganito. So mas safety dito, guys. So yun yung tatlo. At saka yung nakalimutan ko pala yung brood bins. Dati naka-try din ko picking sa brood bins. Ipakita ko rin dito sa screen yung boxes yung mga box na maliit lang siya, yung sa bins, na tapos yun lang, parang uupo ka na style, tapos kukuha ka doon ng mga bins. Tapos yung mga nasa bins naman, yung mapuno mo yung box, na nagre-range naman siya sa between more or less $20 naman siya per boxes. So yung $20 per box. So pag marami kang ginagawa nun, so mag-multiply na naman siya. So lagay ko dito sa screen kung magkano naman yung estimate pag ma-multiply mo yung makakarami ka ng box. Let's say maka 20 bucks or 50 bucks ka sa picking mo, at yun yung maging sweldo mo sa ganyang araw. So kung mag-work ka for 7 days or 5 days, let's say 5 days, 2 days off, yung ganyan. So i-multiply mo yun, parang 1 week mo, parang may ilang libo ka rin na dollars. So mga 1,000, more or less $1,000 ka rin per week. So malaking pera na yun, guys. Pag sa peso, mga nasa 30 to 35,000 peso na yan per week yung sweldo mo. Tapos na tayo mag-pick ng oranges. Nakatatlong bag tayo. Dami, oh. Lalaki. So next time kuwalin na ako ulit dito. Dami pa eh. So, tapos may hinog malaglag lang. Sayang. So uuwi na ako, guys, at may kasama ko ditong bodyguard dito sa likod ko, si Bailey, yung aso. At pipick upin ko yung family ko kasi punta kami doon sa playground ngayon kasama yung mga kids doon sa outdoor playground na sa parang SRS farm, na meron din doon yung mini farm na mini grape vines at saka strawberry picking. So let's go, guys.
So hi guys, dito ngayon sa SRS Farm. Yung mga kids dinala namin dito. So ito yung vineyard. Ito yung mukha ng vine pag winter season. So namamatay sila. Yung ganito sa parang mapatay siya tingnan. Pero after ng winter, mag-start na naman siya mag-grow. Tapos mag-back into green. Tapos hanggang after mga December onward siguro yun yung mag-fruits, mag-start yung mga fruits. At mga picking time normally andyan sa mga January onwards, mga hanggang April. So punta naman tayo sa strawberry dito guys. Ito na naman yung strawberry patch. So ito yung playground dito sa likod. Zayden nandun. So strawberry patch na naman tayo. So ito yung mukha ng strawberry patch dito. So naubos na, na-pick na nila. So andun sila nagpipicking sila doon. So hindi ko lang kung meron pa tira. Kasi patapos na ata yung strawberry din na strawberry season eh. So yun siya guys, lagay na lang parang black bag para doon sila para safe siguro pa hindi mainitan, mamatay yung pinaka main. So ito yung playground nila, yung parang bouncing. Ang gandahan lang dito sa mga playground kasi may mga ganyan sila ba, yung free access sa playground. Okay, your turn, Simon. Okay, slide. Slide. 1, 2, 3, go. Whoa! Come back again. Stay. I'll push you. 1, 2, 3. Go. Put your leg. So medyo ginaw guys. Cold yung jacket to me. What happened to this? What happened? It's only the skin. It's only the skin. That's okay. It doesn't hurt. Yeah, it doesn't hurt because it's a rubber. Okay, is it then torn? Oh my god, it's so heavy. It's so heavy. So heavy. So punta tayo sa bounce. I almost went back. Look, they have a bike. The bike. Sayden, what do you call that? The bike for the bike one? For the bike truck? It's a skate park. The skate park. A pump truck rules. It's a pump truck. Nabasa ko yung pump. So ito yung tawag ng jumping pillow. Jumping pillow pala yung tawag dito. Ito bago to kasi wala pa dito eh. So yung mga kids pwede sila makakuha doon, maka-use for free yung mga bikes. Tapos yung bago to kasi dati ng last wala pa to na pumunta kami dito eh. Tapos punta tayo dito, may nakita ko dito na na yung chicken farm nila. So lakad tayo guys. Dami dito chicken eh. Yung binibenta din nila yung chickens tsaka yung eggs. So dito yung sila. Ayan. Ang dami nila. Ito yung mga chicken dito guys. Yung ang lalaki nila ba yung parang mga hens. Yun, tingnan mo malaki. Malaki ng chicken. Ayan yung umiinom ng tubig. Tapos doon sila nag-iitlog. Tapos yung itlog, kasi parang community siya. Yung parang tumutulong sa mga disability people, yung ito.
Parang community for disability siya eh. So yung mga profit ng eggs o kung ano yung mga binibenta nila dito, nag-support yan sa mga disability people. So ito laki ng chicken. Tapos pwede ka rin makabili ng ano, kung gusto mo sila i-feed, pwede ka rin makabili ng tawag nito, ng feeds para ipang pakain sa kanila. At least yung binili mo makakatulong din. So dati naka-work din ko dito eh, disability. Before ko lumipat, diba? 2 years ago na ata. Tapos ito naman yung ikot-ikot. Say then. So right way tayo dito guys. Ikot-ikot muna. Ikot-ikot lang. Say then. Yan, punta siya dito. So ikot muna tayo dito. Parang drone. Hi Zayden. So yan, 360 na yun guys. So andun si Mrs. pa, tingin-tingin siya doon sa mas medyo makapal kung may natira pang strawberry. So nag-feed sila tayo guys. Bumili kami ng ano, yung parang pellets for the chicken. Wow, how many chicken do we have now, Zara? Did you get the strawberry? Can you show me? Oh, you're lucky. You found one. Can you show me? I found the chicken Wow, food. found. Oh, you found it? I thought you bought it. The food. Okay, you finish it because I think they're going to close very, very soon. You throw at the back too, so everyone, so others can eat. Very good. So, suerte meron. Did you get any strawberry? Oh no, don't waste it. Someone Is there any strawberry there, Zayden? Yes. Oh wow, look at this. Meron dito. Oh, see? Yan, strawberry. Pero hindi pa sa hinog. It's still sweet. Oh, but the little flower one. Wow. It's still sweet. Yeah, you can pick that, Zara. I want to pick this one. Pick it up and then I eat. So meron pa pala dito natirang strawberry guys. Another cup. So lucky kasi dami na pumunta dito eh. Tapos yung parang patapos na kami ni ata, hindi ko lang kung mag-grow pa to kasi winter time eh, siguro yun yung season talaga nila. So pero next week at 2 weeks time pupunta kami sa Adelaide. So try na rin makapunta dun sa mga farm, may mga strawberry farm din sila dun eh, at hoping kung mag-reply si Mariel, kung maka-drop by kami dun sa kanila. So we'll see. So sana guys, kaya lang ano siguro eh, busy talaga si Mariel. Say then, how many cups we got now? We only got one. Give me back. The restaurant. Wow. There's more there. Oh, look at this, is big one. Yeah, there's more there, Zara. Oh, nice, Zara. Look inside. Take it. Alright, you just put it in. There's more there. There's more. That's a lot, Zara. Sarah, can you show me your cup? Wow. There's more ones as well. You go pick it up. No, see, it's okay. It's okay. You just already pick it up. Dude, look. It's just not going. So, 1 hour. 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 1 hour
So, patapos na kami dito guys at lipat naman kami dun sa gym shop. Kasi yung kids gusto, pinagregalo yung isang kids kasi ng mga gyms. So, yung dalawa gusto rin mabili ng gyms. So, kaya punta kami dun sa tinatawag na Woods's Gym Shop. Yung parang sila mismo gumagawa ng mga yung manguha sila kung saan sila nagkukuha ng supplier o kung anong gyms dun. Tapos, sini-shape nila ba, form into different things, necklace, rings, or anything. So meron din sila dito parang mini barn na may pets dito guys. So sa right side dito yung mga guinea pigs. At dito naman sa left side ay yung mga birds. So hindi ko masyadong makita dito kasi ang dilim. Tapos saglit lang kami dito dumaan on the way out. So yung mga guinea pigs dito sa right side. So yun sila. Tapos dito naman sa kabila yung mga birds. So andun yung patalon-talon. Hindi mahanap kasi andun na pumasok.